Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ay nasa diary entry number 786 mula sa diary ni Sister Faustina, Divine Mercy in My Soul. November 30, 1936, during Vespers today, an unusual pain pierced my soul. I see that in every respect this work is beyond my strength. I am a little child before the immensity of the task, and it is only at the Lord's clear command that I am setting about to carry it out. On the other hand, even these great graces are a burden for me, and I am barely able to carry them. I see my superiors' misbelief and doubts of all kinds, and for this reason, their apprehensive behavior toward me. My Jesus, I see that even such great graces can be a source of suffering, and yet it is so. Not only may they be a cause of suffering, but they must be such as a sign of God's action. I understand well that if God Himself did not strengthen the soul in these various ordeals, the soul would not be able to master the situation. Thus, God Himself is its shield. As I continued vespers meditating on this mixture of suffering and grace, I heard the voice of Our Lady. Know, my daughter, that although I was raised to the dignity of Mother of God, 7 swords of pain pierced my heart. Don't do anything to defend yourself. Bear everything with humility. God Himself will defend you. Sa aking panggabing pananalangin, isang di karaniwang sakit ang tumagos sa aking kaluluwa. Nakita ko na sa bawat aspeto ng gawain ito, lagpas na ito sa aking lakas. Sa lamang akong batang paslit na napakalawak na sa gawain ito. At sa malinong na utos lamang ng Panginoon ako gumagayak upang ipatupad ito. Sa kabilang banda, maging ang mga dakilang grasyang ito ay isang pasanin sa akin at bahagya ko na itong naisagawa. Nakikita ko ang mga pag-aalinlangan at lahat ng pagtutuda ng aking mga superior. At dahil dito gayon na lamang ang kanilang pangangamba sa akin. Aking Jesus, nakikita ko na maging ang mga ganoong grasya ay maaaring maging sanhi ng pagturusa. Subalit dapat lamang bilang tanda ng pagkilos ng Diyos. Masigit ko na unawaan na kung hindi patatatagin ng Diyos ang kaluluwa sa ganitong mga kaparaanan, hindi makakabisa ng kaluluwa ang mga sitwasyon. Kung kaya ang Diyos mismo ang pananggalang nito, sa pagpapatuloy ng aking pananalangin sa gabi na nagninilay sa ganitong pinaghalong pagdurusa at grasya, narinig ko ang tinig ng mahal na Birhen. Dapat mong malaman, aking anak, na bagamat ako ay itinaas sa antas na maging ina ng Diyos, itong balaraw ang tumarak sa aking puso. Huwag kang gagawa ng bagay na ikapagtatanggol mo sa iyong sarili. Pasanin mo ang mga ito na may kapakumbabaan. Ang Diyos mismo ang magsasanggalang sa iyo. Let's go back. Napakaraming tinatanggap na grasya ni Faustina. Pero sa kabila ng mga grasyang ito, dumaranas naman siya ng matinding sakit. So kung tayo ang tatanungin, anong gugustuhin natin? Grasya
o pasakit. Hindi ka pwedeng pumili lamang ng grasya. Kasi hindi tayo makatatanggap ng grasya kung hindi tayo dadaan sa pasakit. May mga ordinary graces tayong tinatanggap sa Panginoon like ordinary people receiving. But people who receive more graces beyond measure, these are the people who also undergo sufferings. Maraming mga pagsubok silang hinaharap. Yung mga tao may mga malalaking goals, layunin sa buhay, or goals, no? Hindi naman po pwedeng ang laki-laki ng gusto mong mangyari, pero ang dali-dali mo lang makuha, walang ganun, no? Mas pag ang goal mo masyadong malaki, kahit nasa sales ka man o nasa saan ka man larangan ng gawain, the higher your goals are, the more challenges you will encounter. No? Pero, yung hirap na naman na yun, tinutulungan naman tayo ng Diyos. Hindi naman tayo pababayaan, tayo lang. So again, if you want more grace, you have to go through a lot of challenges. So, ako tinitingnan ko challenges rather than sufferings. Kasi, pag sufferings kasi parang napaka-negative no? Parang pinaparusahan tayo. No? Pero, pag tiningnan mo siya na challenge, no? Bahagi ng gusto mong makamtan. So, you see at things positively. Yeah. So, sabi nga ni Pausin dito, no? Parang tono kasi niya nagre-reklamo. Parang, even these graces are a burden for me. Tingnan mo yung formulation niya. Maging ang mga dakilang grasyang ito ay pabigat sa akin. Kinikilala niya ang laki ng grace na tinatanggap niya, pero mabigat. Pabigat naman ito eh. At halos hindi ko na makayanan. So, that's in a way, nakikita natin na meron siyang tinge of complaint. May bahid ng pagrereklamo. So, umawi naman siya bigla, no? Sabi niya, and yet it is so. Ganun talaga, no? So, kumbaga, pati naman siya, ganun talaga. Narinig niyo ko yan, lagi kasi sabi, ganun talaga. Not only may they be a cause of suffering, but they must be such. Hindi lamang siya dahilan ng paghihirap. Kundi dahil ganun talaga siya. Dahil hindi tatatag, hindi kinikilala niya na hindi magiging malakas ang isang kaluluwa sa mga pagsubok na yun kung hindi niya dadaanan. Halimbawa, tingnan niyo yung mga champions. Tingnan niyo yung mga halimbawa si Efren Bata Reyes, si Manny Pacquiao, si Heidi, no? Si Heidi si Heidi sa weightlifting. All these great people have attained worldwide recognition. Nanalo sila sa mga kompetisyon na less travel nung para makarating ka doon. Hindi ka ordinary, pambihira ka. No? Pero dumaan sila sa napakaraming challenge. Dumaan sila sa hirap. Unang-una, mahirap lang sila, pero kailangan lang tawirin. Si Manny Pacquiao, kailangan saluhin niya yung suntok sa mukha, sa iba't ibang bahagi ng katawan to be a champion eh. No pain, no gain. So, even people who are having those kind of goals to achieve
worldwide recognition in terms of sports or anything, duman yan sa matinding pagsubok. Kung medyo mahina-hina ka, hindi maabot yun. Ako nga, hindi ko kayang abutin yun eh. I mean, by assessing just myself, hindi ko kayang maging isang, diba, great scientist, no? Medyo kapos pa, kumbaga. But nothing is impossible, no? Kaya naman, basta titingnan mo lang siya positively. Kaya lang, tingin ko, at this point, hindi na ganun ang focus ko. Yung ibang greatness na, yung hinahangat ko, is greatness of the soul. Yung towards heaven na yung greatness na hinahabol natin. And to be great as a soul, you have to undergo period of dryness, humiliation, period of detachment. Napakahirap. But again, these are meant to strengthen the soul, and this has to be seen as challenges. Do not look at it as merely sufferings, kasi pag sufferings parang hindi ka na makakaahon. So look at this as challenges para makapasa ka sa elementary, sa high school, sa college. May mga rin yan, evaluation and tests. Ito yung sinabi naman ng ating mahal na Birhen. Sabi niya, ako nga, diba? Ako nga, itinaas ako para maging ina ng Diyos. Kasi kaisa-isa sa buong mundo na pinili. No? So tayo, halimbawa, with all the 8 billion people around the world, one of us will be the mother of God. No? So napaka-stiff ng kompetisyon. No? Kumbaga, if you want to be the mother of God, no? Napakahirap ng kompetisyon kasi isa lang ang pipiliin. Pero sabi niya, ako nga, napili nga akong ina ng Diyos, pero itong balaraw, 7 swords, ang itinarak sa aking puso. Alam natin yan kung ano yung 7 balaraw na yun. And the most difficult is to see the son suffering. Nung gaano kasakit sa isang ina na makita ang kanyang anak na nahihirapan, na tinotorture, na ipinako sa krus. Diba? Napakahirap nun. Hindi siya makahiyaw, no? Kasi kung sa isang hihiyaw na yun, sa galit, magwawala na. Pero siya, dahil alam niya that this is the plan of God and this is to save humanity, kailangan niyang pigilin ang sarili niya. And that was difficult. Pero tiniis na yun with humility. Dahil alam niya na ang Diyos mismo ang nagsasanggalang sa kanya. So again, at our age, no, not too late for us. Mag-target pa rin tayo ng goal natin sa buhay natin. Ano pa ba yung gusto nating mangyari sa buhay? And target big. Maging malaki yung gustuhin natin mga goals. Kahit na parang katawa-tawa tayo, Diyos mo, sasabihin ng mga kapwa natin, Diyos mo, ang tindi ng pangarap nito. Suntok sa buwan naman. Pag sinabing suntok sa buwan, hindi. Sige, subukan mo suntokin ng buwan. Ganun yun. Suntok sa buwan. Hindi maaabot ng suntok mo ang buwan. But, kung gusto talaga natin ma-achieve yun, everything, again, I told you kanina, everything as the Lord said, possible ang lahat ng bagay. Kaan naman ka-imposible, magiging posible ito dahil tutulungan tayo ng Diyos. If you want to be a formator at your age, parang sabihin, ay, wala na, hindi ko na kaya. But you can try. Kapag tingin ng Diyos ay, kapag tiningnan mo na marami ka pang magagawa to propagate the divine mercy devotion, hindi mo sasabihin matanda na ako, hayaan mo na sila,
Mali po yun eh, kasi marami pa tayong magagawa. And that even in our sick bed, ganon, ano, marami pa tayong magagawa. Never underestimate God's power, who can do everything. Pag alam niya na pure ang ating intention, pag alam niya na talagang makakatulong ito, hindi lang sa kanyang misyon ng awa, kundi sa iyong kaluluwa, by all means, God will extend all His support. Mahirap, again, mahirap, pero kung naniniwala tayo sa kadakilaan ng gagawin natin, tayo ay tutulungan ng ating Panginoon.